Hi guys! Welcome to Mommy's Vlog! Good morning, DXN! Good morning, DXN World! Mali ako pong inyong lingkod, DXN Mommy Karen. At today, syempre, sa nakikita nyo, meron ako... ditong kasamang nagagandahan. Yes. Oo. Very pretty. Ayan. Na makakasama ko ngayon para nga makapagkwentuhan muli sa inyo. At ikaw nang bahala magpakilala sa sarili. Yan. Bilang panibagong guest ulit sa bagong vlog ni Mami Karen, my name is Erin Mayhaw, Executive Star Diamond of DXN Philippines. And syempre, with me is the pretty baby. What's her name, baby? What's her name? What's her name? My name is Baby! So, siya ba si Baby? O, diba? So, madaling tandaan. Kaya alam nyo na. Baby. Ayan. At ngayon nga po, naimbitahan ko ang isa sa iniidolo ng karamihan, lalo sa katulad ko na isa ring babaeng network marketer na ginagawa ang DXN. So talagang sobrang saludo din ako sa tao na to dahil nga napakasipag niya. Kahit na single pa rin siya hanggang ngayon, ay hindi yon dahilan para pumetik-petik lang siya sa buhay. So gusto namin at gusto ko rin talaga na marinig yung kwento niya, marinig natin lahat yung kwento niya sa pag-DXN niya. At bakit nga ba DXN ang kanyang pinili sa dami ng opportunities na nagkalat na pwede naman siya magtrabaho sana or gumawa or mag-start ng ibang klaseng business. So ngayon, chikahin natin si Miss Irene Mayhaw. Sige, go. Ayan. So Miss Irene, ilang taon ka nung na-introduce sa'yo ang DXN? Ayan. So, ayan, sa mga hindi talaga nakakaalam, actually, yung DXN na-introduce na sa akin, elementary pa lang kami. Pero hindi dahil ako yung target na pumasok sa DXN, na-introduce na din sa akin dahil sa family ko, especially po sa papa ko. Siya talaga yung pinaka-start or pinaka-puno kung bakit na-meet ng family namin yung DXN business. Ay, wow. So, ilang taon ka lang no, ng mga panahon na yun? Kasi elementary. 7. Mga ano siguro, basta mga kung hindi ako nagkakamali, nakikita ko na siya sa bahay na ginagamit na namin is from grade 5 siguro to grade 6, ganyan. Ay, wow. Medyo matagal na. Huwag niyo lang tanongin yung edad, basta matagal na. Mga ganon. Sikreto pala yung edad. So, hindi natin pag-uusapan. Pahuhula po natin sa mga viewers ni Mami Karen kung ilang taon na po ako. Nung time na na-introduce sa parents ko talaga yung DXN, ang unang-unang nakikita lang namin, kasi hindi pa uso noon yung gantong klase ng pag-uusap or mga trainings, hindi siya open sa mga distributors before. So, ang nangyayari, bago tayo makakuha ng knowledge noon, a-attend ka talaga sa isang malayo, sobrang layo talaga ng pinupuntahan nila, no? Tapos nagbabayad pa sila. Tapos kung ano yung natutunan mo, yun yung ita-transfer doon sa mga kakilala mo. So, nung time na yun, nakikita ko yung parents ko, tsaka yung, kasi ang nag-introduce naman sa kanila is yung tito ko. Nakikita ko doon sa isang bahay, sa bahay ng tito ko, nagkakandak sila ng training, seminar. Ang mga nakikita ko lang mga bilog-bilog. Susulat sila doon. Likod pa ng kalendaryo or minsan Manila paper. Manila paper, nagbibilog-bilog sila doon. So, ang naiisip noon, dahil elementary pa kami, uso na yung mga cartoons. So, akala ko, nagkahanap sila ng mga Dragon Balls. Kasi, di ba yung cartoons na Dragon Ball, kapag nakompleto mo yung 8 ba yun or 9, meron kang special power. So, akala ko yun yun. Kung nakahanap namin Dragon Ball, yayaman na kami. Pero walang kahit ano sa isip ko na kung ano mang makukuha namin sa DXN. Basta alam ko nagdi-DXN sila, yun na yun. Pero nung mga time na yun, nagugustuhan mo yung products, yung lasa, kasi ginagamit niya na. Pero nung una, syempre, bilang bago sa taste buds natin, hindi siya ganun kadali. Kasi nung una, siguro marami rin makaka-relate sa akin. Dahil konti pa lang din talaga yung products natin. Isa sa kanila, bukod sa RTGL natin is yung coffee. So, nung unang tikim
feeling namin ng coffee, lasa po siyang gamot. Di ko alam kung bakit, pero kadalasan din sa mga first time na nagtitake ng coffee natin, feeling nila lasang gamot. Pero katagalan naman, pinahanap na siya ng ng panlasa mo. Kaya, yun na rin talaga yung ginagamit namin. Pinalitan na din namin yung mga products noon sa bahay. So, na-introduce talaga ako personally sa products talaga ng DXN. Wow! So, yung products talaga una-muna yung love sa DXN. Kasi syempre, hindi ko pa naman maintindihan nung time na yun yung mga business na yan. Kasi nakafocus din naman talaga ako sa pag-aaral. Sa pag-aaral. Oo. Bali, nung time na yun, ang mindset ko is hindi ko ma-disappoint yung parents ko pagdating naman sa pag-aaral. Kaya medyo hindi pa talaga ganun ka-open yung pag-iisip ko pagdating sa negosyo. So, nakagraduate ka naman. Yes. Dahil yun nga, dahil yung goal mo. So, na-hit mo yung goal mo. Yes. Na-hit ko yung goal ko na meron tayong honor, syempre. Yun! So, eto na nga, natapos mo na yung pag-aaral mo and nagdi-DXL na rin ng parents mo nung time na yun. Kailan naman pumasok na sa isip at sa puso mo yung nagawin na rin yung DXL? Sumabay na rin sa parents mo na ginagawa na rin ang business. So sa gano'n, hindi naman talaga naging automatic lahat. So dumaan pa rin tayo sa process. Kasi syempre tinitingnan ko kung ano yung ginawa ng father ko para ipagtanggol yung DXN. Kasi hindi rin naging madali sa family namin. Na yung dati kapag in-introduce mo yung DXN, kasi matik, gagalaw ka na ganyan. So hindi po, may point na nag-away din talaga yung parents ko dahil sa DXN. Muntik pa silang maghiwalay. Muntik pa kami paghatian ng kapatid ko. Dahil totoong nangyari yun. Kasi nga, meron talagang mga tao na uma-attend din talaga sa training na naiintindihan. At yung kakontra mo is yung mga taong hindi umattend at hindi nakakita doon sa opportunity na nakita mo. Naiintindihan nyo ba yun? Diba? Siyempre, kung ako yung umattend, alam ko yung kayang ibigay ng company sa akin. At hindi yun nakikita ng taong nasa bahay lang. So sa unang ganong setup ng parents ko, syempre hindi naiintindihan ni Mama. Nag-resign kasi si Papa sa trabaho. Bilang regular employee siya, na kumikita naman ng maayos, pero nag-resign siya, iniwan niya dahil sa DXN. Para sa DXN. Ganun niya pinaglaban yung DXN noon. So ako naman, nung sa part ko naman, bilang tapos naman na din ako mag-aral, nag-iisip din kasi ako ng ano yung pwede kong gawin na makakatulong ako sa magulang ko na hindi gumagaya sa mga tao sa paligid ko. Kasi lumaki ako sa lugar na lahat po ng nakapalibot sa akin is empleyado. So nakikita ko yung buhay nila. Alam nyo naman din siguro at marami din ulit makaka-relate na kapag empleyado ka, maaga kang gumigising, maaga kang umaalis. So masweldo ka pero kulang. Single ka man or may pamilya. Nagtatrabaho ka pang bayad utang pero hindi pa bayad yung utang mo, nadadagdagan na naman yung utang mo. At dahil doon, meron din kaming tindahan bilang yun din yung sideline ni Mama. Yung tindahan namin, napupuno siya pag sweldo, pero pag sweldo ulit, yung pangalawang sweldo na, nauubos na siya, tapos yung notebook namin, dumadami yung numbers. Dumadami yung pangalan. O, alam niyo yung parang meron kaming, pwede na ako mag-roll call eh. Kasi kompleto yung pangalan ng kapitbahay namin. Kaya, ayun, hindi nagkakaroon ng magandang income yung aming sari-sari store kasi nga yung pera namin nasa notebook. So yun yung ayaw ko rin mangyari na bakit ako magtatrabaho kung itatrabaho ko lang din naman para pambayad ng utang. Maaga pa akong gigising, late akong uuwi. Pero yung cycle ng buhay, ganun din, patuloy lang din sila nagre-reklamo, napapagod lang din sila kasi nga wala na silang choice. Kasi hindi na sila makaalis dun sa pinili nilang path. So yun yung ayaw kong makita, ayaw ko rin mangyari sa sarili ko kasi nakikita ko na kung gano'n sila kahirap. Hindi naman sobrang hirap, pero syempre ayaw ko din naman dumating sa point na mapapagod ako na walang napapala. Yun talaga yung pinaka-goal ko. Na ayoko rin na dumating sa point na hindi na kami halos nagkikita ng pamilya ko kasi trabaho na lang ako nagtrabaho. Pero, alam mo yung feeling na nagtatrabaho ka pero wala kang naipupundan. So yun yun yung tinatawag nilang rat race. Yun yung rat cycle talaga. Kasi hindi ka na makakaalis. So yun yung ginawa ko. Matanda ka. Matanda ka na, wala kang naipundar, wala ka man lang may papamana, nagpamilya ka pa, so dagdag populasyon ka na dagdag paghihirap ka pa, hindi mo na ialis yung sarili mo doon sa kinalakihan mong sitwasyon. So ayun yung
ayaw kong maranasan na magiging susunod naming henerasyon. Na ipapamana ko yung ganong mindset na magtatrabaho ka lang para sa araw na to lang. Kasi minsan yun yung nagiging mali. Kailangan natin magtrabaho para maitawid natin tong araw na to. So, papaano yung bukas? Diba? So, yun yung ayaw ko na mangyari. Kaya, binigyan ko ng time din talagang pakinggan yung DXN. Pero syempre, yun nga, sabi ko rin kanina, process pa din talaga. Hindi naman porket nagdi-DXN na yung papa ko is gano'n na rin sa akin. Ibang tayong parang iba't ibang desisyon. Iba't ibang makukuha ng, kumbaga, sa loob mo kung kailan mo gustong gawin yung DXN business. Kasi kagaya ng mga DXN members natin, iba't iba tayo ng, kumbaga, rason kung bakit natin ginagawa yung DXN business. Yes, iba't iba ang hugot. So, kung mas malalim yung hugot natin sa pagdi-DXN natin, talagang walang makakapigil sa'yo. Mawala man ang lahat, tutuloy ka pa rin. So, sa narinig natin na story ni Miss Irene, talagang malalim ang hugot niya. Kaya talagang ginagawa, sobrang lalim. Kaya naman ginagawa niya talaga ang DXN business ngayon, kahit na, ayun na nga, sabi ko nga kanina, single pa siya, wala pang sariling pamilya, pero talagang napakasipag niya. And, itanong ka na rin, Miss Irene, habang nung nag-decide ka na gawin ng DXN, eto, tatrabahuin ko na talaga tong negosyo to para sa akin at sa future ko at na magiging pamilya ko. Ano yung mga struggles? Yung mga, kasi syempre, di ba, sa edad mo, batang-bata pa, na-introduce sa'yo DXN, and then, parang, compare sa ibang kabataan na gimmick dito, gimmick doon, di ba? Gala dito, gala doon, puro barkada. So, ano yung struggle na sinimulan mo na ito as your business na? So, bago naman din ako nag-start kasi sa DXN, siguro, natapos ko na yung natapos ko na yung part na ako ay tumatambay. Kasi after kong graduate, tumambay din talaga ako. Proud ka. Uy, masarap tumambay. Yung feeling na mamimili ka pa ng ulam, wala ka ng trabaho, busog ka pa. Pero syempre, dumating ako sa point na nakakahiya na. Ultimo pang load ko, hihingiin ko sa magulang ko. Ultimo, pambili ng napkin ko, hihingiin ko pa sa magulang ko. So siguro yun na naging turning point na nakakahiya naman ako, di ba? Bilang anak na gustong makatulong sa magulang, dagdag pabigat pa, di ba? Tapos nung ayun na nga, binigyan ko na ng time pakinggan yung DXN business na kumbaga, na-involved na din ako sa DXN business. Unang struggle talaga is yung mga kaibigan. Hindi ko sinasabing masamang makipagkaibigan, pero meron tayong mga kaibigan na hindi natin mahahatak sa negosyo na gusto mo. Yung mga taong inaasahan mo na, ay, best friend ko to, siguro sasama to sa akin kasi walang iwanan. Siyempre, pag kaibigan mo, ito yung una mong tatakbuhan para i-introduce yung DXN business mo, which is hindi po totoo. Diba? So, dito ka natutunan na hindi pala lahat ng kaibigan ko ay totoong kaibigan ko. At nung nag-DXN po ako, halos napalitan lahat ng kaibigan ko. Oh, wow. At kahit kamag-anak ko. Wow. Napalitan din? Oo. Hindi ko alam kung napalitan o baka nadagdagan. Pero nung time na yon, halos wala akong kakilala. Nung nag-DXN ako, ang mga sumama sa akin sa DXN, yung mga taong hindi ko kakilala. Wow. Oo, kasi ano yun nga eh, meron tayong mga kaibigan na sasamahan ka lang sa success mo, pero dun sa struggle, sa pagbabago ng decision mo, is hindi mo silang kasama. Yes. Kahit kamag-anak mo, yung mga kamag-anak mo, isa yan sa manda-down sa'yo. Di ko nilalahat, pero may mga ganun klaseng kamag-anak din, di ba? Yes. Alam niyo yun? Sa mga kamag-anak. Comment nga sa nakaka-relate. Comment na sa kamag-anak ko. Shout out. Shout out po sa kamag-anak namin na palitan kasi naman po kayo. O, diba? Kaya naman kung kayo, na-experience nyo rin, yung mga na-experience ni Miss Irene, ay normal yan. Oo, normal. Proseso yan. Pero syempre, babalik naman sila kasi may resulta ka na. Oo. Pag sinabi mong, gala tayo, libre ko, hindi ba yung sasama? Ikaw na yung pinakamabangong kamag-anak nila kapag nagkaroon ka na ng resulta. Pero, yun na nga, struggle, huwag niyong asahan na yung mga taong kinasanayan nyo na nasa paligid nyo na akala nyo tutulungan kayo is huwag nyong 100% na paniwalaan na nandyan. Kasi madalas talaga na ang tumutulong sa'yo is yung mga taong hindi mo kakilala. Yes, correct. Isa lang yun sa start. So parang yun.
Sa pag-struggle, syempre sa pag-introduce natin ng DXN business, hindi lahat talagang makikinig or maniniwala sa'yo. May mga taong iniiwasan ka. Lalo sa pagpa-flyers kasi ginawa ko din yan. Alam mo yung parang hindi pa uso pandemic na pero may virus ka na. Pag nakikita nila gabat ka ng flyers, nilalayuan ka na kaagad. Diba? Rejection. Oo. Kapag narinig nila ang salitang networking, sabihin nila, scam na kaagad. Scam na. Mga takot kayong ma-scam, wala namang i-scam sa inyo. Diba, no? Mga takot, akala mo naman may ilalabas, wala naman talaga ilalabas. Pero kadalasan sa mga takot ma-scam, yung mga talagang walang pang-scam. Real talk. Real talk. Pero yun, ano lang yun, kumbaga, nung time na nararanasan ko yun, grabe yun sa dibdib. Kasi syempre, parang naaapakan yung pagkatao mo na gusto mo lang naman i-introduce yung magandang kumpanya, pero sa ginagawa mo, para ka na nalang hinuhusgahan. Diba? Na parang kulang na lang ang tingin nila sa'yo, binibenta mo yung sarili mo, which is hindi naman talaga ganun. Diba? Depende lang talaga sa pag-approach. Yun. Oo, diba? So, grabe yung struggles. Kaya naman sa mga nanonood nito at nakaka-relate, congratulations dahil normal yung pinagdadaanan. Tamang daan. Pinagdadaanan mo. Diba? Lahat talaga yan kasama yan sa proseso at kasama yan sa magpapaganda ng kwentong DXN mo. So, ngayon, Miss Irene, napagdaanan mo at nalampasan mo ang mga struggles na yun, mga challenges na yun. Pero naka-play ba ito? Naka-play yan. Ayan. Oo. So, kamusta naman i-share mo naman sa ating mga viewers yung mga naging achievements mo na ngayon, and uunahan ko na, congratulations dahil isa si Miss Irene Layhaw sa awarding ngayon darating na anniversary ng DXN Philippines. So, Miss Irene, ikaw na bahala mag-share sa ating mga viewer ng mga achievements mo sa DXN. Minsan, eto, bago tayo dumating doon sa achievements, kasi minsan yung iba, pagkaalam nila na may position ka na sa DXN, parang alam mo yun, nakakalimutan nila lahat ng ginawa mo. Lahat ng pinagdaanan mo, nakakalimutan. Pero ano yun, kumbaga, eto na yung reward doon sa mga hinanakit. Sa hinanakit at sa hirap na pinagdaanan mo before. Na hindi talaga nakikita, which is dapat din talaga nating i-embrace yung mga ganong sitwasyon. Na yung mga time na nahihirapan ka, wala kang malapitan, halos walang makinig sa'yo, di ba? Sabi nga, di ba, no pain, no gain. Oo, ganun yun. Totoo yung mga ganong kasabihan, kaya lang hindi. Kasi minsan nakakalimutan talaga nila, which is parang masakit sa part natin na tayo nasa decision, pero akala nila wala tayong ginawa. Oo, nung umpisa. Oo. So yun na nga, bilang konti nga na talaga yung nabanggit ko sa mga struggles na hindi pa namin, eto, banggitin ko na ulit dahil naalala ko, naranasan namin maglakad ng malayo. May motor kami pero nauubusan kami ng gas. Tapos, alam mo yung nag-i-skip kayo ng meal. Pero ngayon, ngayon hindi na ganun. Marami nang kapalit yung mga hirap namin before. So yung family ko, simula sa kung anong bills yung maisip nyo sa bahay, hindi na po namin pinoproblema yan. Lahat po yun provided ng DXN. Ano pa? Yung pagkain na sinasabi ko, nag-i-skip ngayon. Kami na yung nagsasawang may pagkain sa bahay. Diba? Parang ayoko na munang kumain, kakakain ko lang. Diba? Meron ka ng option. Diba yung nababasa natin sa Facebook dati, nag-uulam tayo ng tuyo kasi wala tayong ulam. Pero ngayon, option na lang natin. Kumbaga, namimiss mo na lang kumain ng tuyo kasi meron ka ng ibang option na ulam. So ano pa, yun nga, kasi wala naman kaming ibang negosyo, DXN lang talaga. As in pure DXN talagang ginagawa namin. Kahit po mga travel namin, libre na po yan ng DXN. Pati po yung mga products na ginagamit namin, libre na po ng DXN. So buong buhay namin, nabago dahil po sa DXN. Yun. As in lahat na kaya nyong isipin, pagkakagastusan man yan, dagdag income man yan, lahat po yan kayang ibigay ng DXN. Kasi sa DXN, na yung literal na 360 degrees na bago yung buhay namin dahil sa DXN. And isa pa sa magandang na ibigay sa amin ng DXN is yung ating travel incentive. Na yun na nga, hindi man ako kasama, pero yung papa ko is nandun po sila today. As of today, nasa Malaysia po siya at qualifier din po siya sa ating Malaysia trip.
Ayan. So, nakita ko sa itinerary nila, nainggit ako, no? Punta sila sa farm, pupunta sila sa Cyberville, pupunta sila sa Boulder Valley. At a-attend po sila ng 30th anniversary ng DXN sa Malaysia. Yes. Grabe. And kasama na rin sila next year, ito, sa 2024, sa El Nido, Palawan. Wow. At libre din po yun ng DXN company. Oo, may allowance pa. May allowance. May nabasa akong post may meal allowance. Ang gastos mo lang talaga doon is yung pag-aasikaso ng passport mo. Pero lahat, yung mga t-shirts, yung mga kailangan na doon sa travel, plus may allowance pa na pocket money. Yeah. Grabe. So yun, ganun ka ganda. generous si Oo. DXN company. Kaya nga kung kayo din talaga is sumali na sa DXN, huwag kayo pumayag na user lang. Yes. Kasi kayang ibigay ng DXN lahat ng pangangailangan ninyo eh. Ultimo sa kalusugan. Plus alam, etong pangkalusugan na to, sobrang blessed na tayong lahat eh. Kasi hindi lahat ng company kayang mag-provide ng mga products na merong health benefits Yes. na hindi ka lugi. Mm. Dito gumamit ka ng produkto, ikaw ba yung binayaran? Yes. Diba? So maraming kayang ibigay ng DXN. Seryoso, sabi niya na, okay, pumayag discount lang. Oo. Kasi hindi sayang. lang yun ang kayang ibigay ng DXN sa inyo eh. Sayang ang opportunity. So, grabe, diba? Kung tayo nga, or kung si Miss Irene nga, na wala pang sariling pamilya, ganito kasipag sa DXN, ako pa kaya, na mom of 5, so kailangan masipagan ko pa. Kaya sobrang nai-inspire ako sa isang Miss Irene Mayhaw, dahil nga sa sipag niya, sa dedication niya sa DXN, and para rin sa mga hindi pa nakakaalam, si Miss Irene Mayhaw ay isa sa ating mga local host, magaling na host, Local host. isa talaga to sa iniidolo ko. Seryoso talaga yun. Sa pagiging host, sa pagiging speaker, napakagaling. So, isa na rin to sa iniikot sa South Luzon, sa buong South Luzon. Dahil dinadala na rin siya sa iba't ibang lugar para mag-speak, mag-host. Kapag may mga events, isa rin sa ating performer. Video. Kasama na po siya doon. Nadamay ako. Oo, dinamay niya ako. So, thank you. Ayan yung perks ng DXN. Kasi hindi mo man pangarapin maging artista, pero dito nagiging artista ka din. Wala kang choice. Hindi lang ikaw ay promoter at yun na nga, performer. Yun. Promoter slash performer. Yung tipong maglalakad ka para sa pagpunta sa isang alam mo, isa din sa nakakapagod na, ito, literal nakakapagod kapag may event sa DXN. Nakakapagod po magpa-picture. Ayun. Yung mahihila sa'yo. Oo. Pwede ba nakakahiya ako yun. Pero alam nyo, yung nag-DXN ako, talaga sobrang mahihain ko. Halata ba? Hindi. Kasi hindi po ako pupunta sa unahan. Nung nag-aaral ako, hindi po ako mapagre-report sa unahan unless yung grade is diretso po sa card. So, ganun ako kamahiyain. Hindi ako magsasalita. Hanggat merong magsasalita, hindi po ako tatayo. Ayun. Pero dito sa DXN, binaliktad niya pati ako. Binaliktad pati ako, no? Hindi na ako matigil ngayon sa sasalita. Samantalang noon, as in, bihira na talaga ako magsalita kasi grabe yung takot ko sa tao. So yun, na-practice ako sa DXN kasi nga, hindi tayo makaka-promote ng company natin kung hindi tayo kayang, ang hirap magtagalog. Hindi natin mapopromote yung company natin kung pati tayo, hindi natin kayang tayuan. Hindi natin kayang i-introduce yung company natin. Kaya nga minsan sa mga training, ina-encourage namin talaga lahat na tumayo, magpakilala kasi doon yung magsisimula. So yun na nga, dahil kumapal na yung mukha natin, kung saan na tayo napupunta, di ba? Hindi ko actually pinangarap ko naman siguro mag-artista na hindi binigay sa akin ng ABS. Pero binigay ng DXN company, diba? Yung mga pangarap na nakalimutan ko before, na pangarap ko pala siya noon, unting-unting ibinabalik sa akin ng DXN nang hindi ko namamalayan. Yes. Oh, grabe. Grabe yung kwento ng isang Irene Mayhaw. Hopefully, na-inspire kayo na kagaya ko na talagang isa to sa nagiging challenge din sa akin eh. Kapag meron ako nakakausap ng mga ganitong klase ng tao na ubod ng sipag, na parang inisip ko, kung ganun siya kasipag, wala akong karapatang magtamad-tamaran kasi ako ang dami ko ng anak. Yun lang yung sinasabi ko sa sarili ko. So grabe, sobrang inspiring ng sipag, ng kwentong DXN ay isang Irene Mayhaw, and hopefully meron din kayong mga nakuha sa aming kwentuhan ngayon, at sa susunod,
episode 2. Sa susunod, marami na kami. Abangan Oo. nyo with our Pretty Pearls family. Sabay na malo. Siya muna inuna ko. Ayan. So, maraming salamat mga partner. And, ano yung last na payo or advice na gusto mong sabihin sa mga kabataan or lalo yung mga single na nagdi-DXN din or gustong itry ang DXN business? Ano yung may papayo mo sa kanila? Ayan. So, kung kayo din naman is, sige, unahin natin yung mga single talaga na yung nagdi-DXN na. Minsan kasi nakakalimutan natin ano ba talaga yung pinaka-goal kung bakit tayo pumasok dito sa DXN. Kasi yun nga, kagaya na nabanggit ko kanina, kadalasan sa sumasali talaga sa DXN is for discount lang. Minsan para makagamit lang ng product kasi maganda yung product. So, huwag nyo pong kalimutan na ang DXN, ang kaya niyang ibigay is yung pang lifetime natin na alam nyo yun, lifetime nating pangangailangan. Yun, baliktarin natin yung sitwasyon or alisin na natin sa mindset natin yung magtatrabaho ko para ngayon, para maitawid ko yung araw na to. Sa DXN, palagi sinasabi talaga ng mga leaders at mga successful leaders, mahirapan ka na ng 1 to 2 years. Ang kayang ibigay sa'yo ng DXN is yung lifetime change ng buhay mo, di ba? So, ginagawa to para sa future. Kagaya sa mga single dyan, or yun nga, kasama na din ako doon na kaya na nating baguhin yung sitwasyon natin na nakalakihan natin, di ba? Kasi bata ka pa, gumagawa ka na ng pamana para sa mga susunod mong henerasyon. Yes. Na actually hindi naman talaga natin dapat hingiin yun. Pero meron tayong choice. Yes. Na maipamana yung magandang negosyo at magandang income sa mga next gen natin. At syempre, yun na nga, kahit sa mga datihan naman din at sa mga hindi pa nag-join sa DXN, kung kayo po ay naghahanap ng extra income talaga or naghahanap po kayo ng negosyo na makakapagpabago ng buhay nyo, bakit hindi nyo bigyan ng pansin tong DXN business? Meron yung iba talaga, kumbaga parang sa unang rinig, pag sinabi talagang network marketing, medyo negative. Pero dito lang po yun sa Pilipinas. Sa dami po ng network marketing na nagkakalat po sa Pilipinas, ba't hindi natin bigyan pansin itong DXN business? Kasi malaki yung kaya niyang, kumbaga, ibigay dun sa hinihingi mo. Kung ikaw talaga yung nagdadasal talaga, na gusto mong mabago, gusto mo ng extraordinary na buhay para sa pamilya mo, ibibigay talaga ni Lord yung will mo, basta alam niya na galing sa puso mo yung dinadasal mo. Kasi nga, maraming nagdadasal, pinapakita itong opportunity ng DXN, pero hindi nila pinapansin. Kasi naghahanap pa sila ng mas malaki at mas mabilis, which is hindi po tama. Ang totoong negosyo po is dadaan po talaga tayo sa hirap, sa lahat ng, kumbaga pang rejections, sa proseso. So, kailangan pagdaanan yun kasi normal po yun. Yeah. Diba? Kaya wag na po kayong maghanap ng iba. Sa mga nandito na, seryosohin na lang din natin. At sa mga wala pa, wag po kayong magpahuli. Yeah. Na taga-nood na lang kayo dyan, taga sana all. Diba? Sabi nga, dapat sama all. Yes, wag sana all. Sama all. Diba? Kaya naman, sabi nga, diba, kung meron tayong gustong marating sa buhay, tignan natin yung mga taong nakarating na doon sa gusto nating puntahan. Sa DXN business po, sobrang dami na ng talagang, sabi nga ni Miss Irene kanina, na bago ang buhay 360 degree. O, di ba nabitin pa? 360 degree. At talaga namang proven and tested. Hindi ito kwentong barbero, kwento sa kanto, kundi totoong kwento ng mga taong nagtagumpay na sa DXN business. At malayo ang mararating for sure. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat na naglaan ng oras sa panonood nito. And don't forget to like, comment, and subscribe.